Welcome po ulit sa ating tutorial at ang ating pag-uusapan ay ang kung saan tayo nakakatipid sa mga tax type. Tatlong tax type po ang pag-uusapan natin ngayon, ang graduated OSD, ang 8% income tax at saka yung BMBE 3% percentage tax. Lahat po niyan ay nakabase sa net sales. So, madali po siyang ikumpara isa-isa. Nakagawa ako ng formula sa Excel para i-input lang natin ang net sale, ay makikita na po natin yung iba-ibang tax po na ating mga babayaran sa iba-ibang tax type. Okay? Ito po yung ginawa kong tax type comparison na may mga embedded na formula na nakalagay para mag-compute para sa atin. So, i-explain ko po muna. Net of sales, discounts, refunds, returns, and allowances. Yun lang po ang ating ilalagay. Yun kasi ang nakalagay sa form. Then ito po yung BMBE. Ito po lalabas ang kanyang tax due. Ito ay ina-apply o ifina-file sa 2551Q kapag quarterly po itong inyong ginawa. At kung ito naman po ay annual, ay 1701. Ito naman po ang graduated OSD, at ang graduated OSD ay dalawang tax ang kanyang babayaran, income tax at ang kanyang income tax dahil graduated po siya ay naka-base po ang kanyang tax due ng computation niya sa 2023 tax table. Yun po yung fina-file po yan sa 1701Q o kaya 1701A sa annual. Nagbabayad din po siya ng percentage tax at ito po ay 3% sa net of sale. At ito naman po ay kanyang fina-file sa kanyang 2551Q. Sa 8% income tax, pinaghiwalay po natin ang business income kasi po ang business income po ay may allowable deduction. At ito ay kanyang fina-file kapag quarter 1701Q at kapag annual 1701A. At ito naman pong mixed income, sila po yung merong compensation na nare-receive na at the same time meron po silang business. Yung kanilang business ay nag-avail ng 8% income tax. Kaya lang ito, ang disadvantage, wala na yung 250,000 na allowable deduction. Dahil po nagamit na sa compensation niya yung 250,000 na allowable deduction. Kaya direkta, kung magkano ang kinita o kung magkano ang net sale niya, ay direktang 8% ang kukunin. Ito ay kanyang ina-apply sa 1701Q kapag quarterly. Kapag annual po, ito ay pinagsasama niya ang kanyang compensation at saka yung kanyang negosyo at i-apply po o ifa-file po sa 1701. Okay, meron na po akong example po dito na laging tanong sa akin ay 100,000. Para malaman mo na kaagad kung magkano ang iyong tax due gamit ang aking formula. So, ilalagay po dito yung 100,000. Tapos, automatic po magko-compute sa BMBE. Kung ikaw ay BMBE, 3,000 po ang iyong tax due. Pag ikaw naman po ay OSD, 3,000 po ang iyong tax due. Kasi ang income tax mo ay wala, zero, kasi below 250,000. Pero magbabayad ka ng percentage tax na 3%, kaya meron pong 3,000. Sa business income ng 8% income tax ay zero po kasi below 250 nga po yung 100,000. Pero sa mixed income earner, times 8% po yung 100,000, kaya po 8,000 ang kanyang tax due. So more or less, yan po, ganyan yan, nagko-compute, kaya laruin natin ngayon. At lahat ng gusto natin makitang numero for comparison, mag-i-input lang po tayo dito ng projected net sales po nyo at makikita nyo na po kung magkano ang tax ng bawat tax type. Okay. So, yun yung gamit po nito. Nagnenegosyo na kayo kasalukuyan. So, more or less, alam nyo na yung average ninyong net sales. Kaya makikita nyo na kung ano ang iyong i-apply o i-avail sa January na tax type po ninyo. Kung kayo ay BMBE,
kung kayo po ay OSD, kung kayo po ay 8%. Ngayon, sa BMBE, every 2 years po yan nagre-renew. Ang 8% po, every January. Ang OSD, pwede nyo pong palitan, automatic po kasi yan na itemize or OSD. Iti-tick mark nyo lang po yun. So, actually, hindi na po ito ina-apply, hindi na po ito ina-avail. Automatic na po yan. Kung gusto nyo OSD, basta lang po sa first quarter, OSD ang inyong tinikmark, buong taon na po yon na OSD po kayo. Hindi pwede yung OSD ka ng first quarter, itemize ka ng second quarter, o di kaya tapos third quarter, 8% ka, tapos BMBE ka ng fourth quarter. Hindi po ganon. Kaya kung ano napili mo na tax type, yun na yun for the whole taxable year. So, isa pa akong lagi-laging tinatanong sa akin is 250,000. So input lang po yung 250,000. Sa BMBE, 7.5 po ang tax due. Sa OSD, 7.5 po parehas. Pero pagdating po sa 8% business income, ang tax type ay wala, zero. Ang mixed income earner ay 20,000. Okay, kaya po mas malaki po ang tax due po ng mga mixed income earners pagdating po sa 8% income tax. Kaya sinasuggest ko po dito na kung ikaw ay may compensation o mixed income earner, mag-BMBE ka na lang po ng inyong business. Mas maliit po ang iyong babayaran. Yun po ang aking pakiwari. Okay. So, isa pa pong tanong sa akin na usual ay ang 400,000. Sa 400,000 sa BNBE ay 12%, ay 12,000 po. Ang OSD naman ay 12,000 din po, parehas lang. Sa 8% tax ng business income ay 12,000. Yan, pare-pares silang tatlo. Pagdating pa sa mixed income earner, 32,000. Sayang po yung 20,000, ano po? So, ngayon, isa pa pong tinatanong sa akin na marami ay 500,000. Siguro, diyan lang umaano yung kanilang mga sales, so gusto nilang makita. So, ang BMBE, 15,000. Ang OSD ay 22,500. Ang business income is 20,000. Ang mixed income is 40,000. Lumalabas po, ang pinakamaliit ay BMBE. Ngayon, may nagtanong po sa akin lately, 750,000. Ayan. Ang BMBE is 22,500. Ang OSD po is 55,000. Business income ng 8% IT ay 40,000. Mixed income earner is 60,000. So nakikita niyo na po na talagang mas mababa ang bayad na tax ng mga nag-avail ng BMBE. Ngayon po, i-1 million naman natin. So, ang BMBE is 30,000. Ang OSD po ay 92,500. Mataas na to. Business income po is 60,000. Ang mixed income earner po ay 80,000. Kung gusto po ninyong magkaroon ng ganitong gamit para po ma-check ninyo ang inyong pagpa-file ng tax nyo kung tama ang computation, parang pang double check nyo lang po. Ito po ay ibibigay ko sa first 1,000 subscriber. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Dahil ang bibigyan ko lang po ay mga unang 1,000 subscriber ng aking YouTube channel. Sa ngayon, kaya makita-kita tayo muli sa mga susunod na tutorials. Bye-bye!